Hi guys! For today's vlog ay ang ating topic ay ang naging post ni Mr. Robby Tarosa. Ito daw si Mr. Robby Tarosa ay naging kaibigan ni Francis M. At nag-post siya ng kanyang nalalaman about kay Francis M. at kay Pia. So, ito na naman tayo, magre-react. Sabi ko nga, pagka ayaw inyong pag-usapan, wag na lang i-post. Wag mag-post. So, ito, pag-usapan natin. So, sa una ko ngang vlog about kay Francis M, I think parang natawag kong mistress yung si Miss Abigail Wright. Kasi, yun naman hindi naman natin masisisi ang sitwasyon. Kasi, yun naman yung ipinakita nila sa social media. Na si Francis M ay isang family man at wife siya ni Pia at yun yung pinapakita nila sa TV, di ba? Wala namang issue na lumalabas na ganyan. Although meron, pero hindi naman napagtuunan ng pansin. At nito nga lumabas, itong babae ay for 15 years na nahimik. So bakit ka na nahimik? It means ano ka, mistress ka. Ay kung hindi ka mistress, dapat nag-ingay ka na noon, 'di ba? So, hindi natin masisisi kung bakit gano'n ang naging tingin ng mga tao sa kanya. So, ang sabi niya, dun sa una niyang sinabi, ay wala daw divorce sa Pilipinas. At ito daw si Pia ay kasal sa kanyang unang asawa na ang apelyido daw ay Lim. At meron daw silang 2 anak na alam na daw ng marami yon. Which is hindi naman nila itinatago yung 2 anak, di ba? Makakasagot, walang makakasagot sa atin yan, kundi si Pia. Si Pia at ang kanyang mga kapamilya, kung totoo ba yung kasal, kung talaga bang valid yung kasal nila. At isa pa, kung gustong maghabol ni Abigail at ng kanyang anak, di mag-imbestiga. At pag nakakuha ng ebidensya, yun, lalabas ang katotohanan. So, it's still questionable. So, wait tayo ng mamamarites pa natin kung ano talaga, di ba? At ang sabi nga ni Attorney Libayan, di ba? Pag napatunayan na hindi talaga kasal, so pareha silang dalawa ni Abigail na walang karapatan. So, ang kayamanan ni Francis M ay mapupunta sa magkakapatid. Yun, doon paghahati-hatian. Yun. So, wait tayo kung ano talaga ang lalabas na katotohanan. Kung may magsasalita man or ile-let go na lang ang issue. Yan. Okay. At sinabi pa niya dito na, Pia, wag kang magpabiktima. Grabe ka. Tingin ko naman, hindi naman siya nagpapabiktima. Kasi hindi naman siya naglalabas ng statement or something. Tahimik lang siya. Ang netizens ang maingay. Kasi parang yung mga pro-asawa, anti-kabit, yun, parang sila yung maingay. Pero tahimik lang siya. Hindi naman siya, kaya, tsaka hindi mo rin siya masisisi, Kasi, kahit naman hindi kasal, ay sila naman yung nagpakita sa tao na sila yung mag-asawa at sila yung pamilya. Hindi man siya pabiktima, sa tingin ko. Tapos sabi niya, you were never married in the Philippines. Kung hindi nga kinasal sa Pilipinas, paano kung kinasal naman sa Hong Kong? Pagkasal ka sa Hong Kong, valid din naman yun sa Pilipinas. So, still questionable. Ang tanong, na-invalid ba yung napawalang visa ba yung kasal sa una? At yung sa Hong Kong ba ay naparegister? Yun ang malaking tanong. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng sagot sa mga susunod na araw. Tapos yun, sunod niyang sinabi, kwento niya kung paano sila nagkakilala ni Francis, paano sila naging magkaibigan, nagpo-produce siya ng mga concert ni Francis, may utang na loob daw at chuchu, yan. At sinabi, at kwento niya doon, na nabanggit ni Francis M na hiwalay na sila ni Pia. Na nakakasira ng utak si Pia, na hindi maganda yung ugali ni Pia. So, yan.
So, sinabi niya doon na iniwan na daw niya. Iniwan na daw niya si Pia. Yun ang kwento ni Francis. And then, few months later, yun, kwento na niya na may iba na siya. Yan. Na may babae na nagpapangiti at mahal na mahal daw ni Francis. At yun daw ay real love niya. At ikinumpara pa niya sa kay Pia na ibang-iba raw ang ugali ni Pia dito sa kanyang bagong babae. So, ang akin naman magiging opinion ay hindi ko alam kung ano yung mga, hindi natin alam kung ano yung mga pinag-aawayan na pinagbubugbugan yan. Hindi natin alam kung ano yun. Tanging sila lang na mag-asawa ang makakapagkwento nun. Si Pia makakapagkwento nun ng katotohanan. Kung totoo talaga yun. At kung totoo man, ay hindi natin masabi. Siguro dahil sa pambababae, or siguro dahil sa, I don't know, kung anong mang pinag-aawayan nila. Kasi, pag may mga involved na mga ganyan na mga babae, sabi nga nung sa isang news, di ba? Hindi lang si Abigail ang naging babae ni Francis, marami pang iba. At nananawagan nga daw na maglutangan na rin yung ibang anak na naanakan. So it means talagang may pagka chick boy itong si Francis M. So hindi may iwasan yung mga awayan pag may ganyang attitude sa isang mag-asawa. Tapos doon naman sa kunikwento niya na nakakilala na nga daw ng babae. Ito nga si Abigail Abigail Wright, at sinabi niya na real love daw. Masasabi daw niya na real love dahil conceived daw by real love. Ito rin namang 6 na anak nila ni Pia ay conceived by real love din naman yan. I don't think nagtagal sila ng ganun katagal nang hindi real love yon. Ganon yon. Mahal nila ang isa't isa nung nagpakasal sila sa Hong Kong. Kaya nga sila nagpakasal doon, at kaya nga naanakan. Kung hindi yan mahal ni Francis M, yung si Pia, hindi niya yan maaanakan ng 6 ang naging anak niya. Kaya ang masasabi ko lang, lahat ng mga anak ni Francis M conceived by love. Love niya lahat yan. Arayon, may nabanggit pa pala siya doon na na ibang-iba daw ang ugali ni opposite daw sa ugali ni Pia itong si Abigail. So nakumpara na, 'di ba? Real talk tayo kasi ang mga lalaki na babaero, ganyan talaga yan. Pag may bago na, hindi ko sinasabing kasi I don't know. Pag may bago na, makukumpara na yan. Siyempre, pupurihin yung bago. Pupurihin yung bago. Ibibida ang bago. Kasi, yan, nakukumpara na. Pero kung ikaw ay, loyal, loyal kang asawa, tatanggapin mo kung ano ba ng ugali ng asawa mo. Lahat yan. Kung may pangit man or maganda, lahat yan. Kasi, yan ang inasawa mo. Nagpakasal naman sila sa Hong Kong valid or invalid. Nangako sila doon kung saan man doon. Kung sa judge or sa simbahan. Nanumpa silang dalawa So, kahit sa alitaan lang yun o hindi na i-rehistro or something, hindi natin alam. Nangako sila sa isa't isa. So, masasabi mo rin na nagturingan talaga na mag-asawa sila. So, ayun, nabanggit niya rin dito na for all of you judgmental people that did not know the real story, Francis and Pia were already separated before he got into this amazing relationship. He deserved to experience real love at least once in his lifetime. I knew them both, Pia and Francis. I witnessed bloody fights between them, very destructive and dysfunctional. He told me he only stayed for the kids and wished he was free from the fucking bitch. Those were his words. Ang opinion ko lang
kung totoo yung sinasabi niya na naghiwalay na sila, they already separated bago niya nakilala itong babae na ito. Sana nung nalagutan siya ng hininga, yung mga binilinan niya na mga kaibigan niya, o ikaw dapat Robby, kasi sabi mo naman malapit kang kaibigan, hindi ka ba nasabihan ni Francis na sabihin mo na sa buong mundo na matagal na kaming hiwalay bago pa yan, bago ko pa nakilala ang babaeng yan, para naman yung aking bunsong anak ay magkaroon ng karapatan. Yan. At saka yung mga kaibigan na nabubulungan na hanggang ngayon naman wala namang man, sana sinabi nyo na hiwalay naman noon, para hindi naman kawawa yung bunsong anak, di ba? Sana noon pa lang nagkaroon na ng karapatan itong anak ni Abigail. Kung totoo na hindi talaga sila kasal ni Pia. Bakit kailangan mong hindi ka magsalita for 15 years kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ka naman kabit at ikaw naman ay may right? At saka bakit sinabi pa nila na nagsumpaan pa silang magkaibigan na wag sasabihin kung ano man yung mga wag sasabihin kung kanino, kung ano man yung napapag-usapan nila. Dapat sinabi para nagkaroon nga ng rights. Dapat nagkaroon ng karapatan yung kung totoo. Ang nakikita natin, 'di ba? Hanggang sa huli, hanggang sa hospital na naghihirap ang kasama ni Francis yung si Pia. Si Pia tsaka yung mga anak niya. Sana noon pa lang, ng mga huling sandali, pinalapit na. Wala nga tayong alam. Ang daming ang question mark. Na tanging si Pia lang ang makakasagot niyan. At bakit nga ba hindi nagsasalita si Pia? Maybe because totoo ang sinasabi ni Robby na hindi talaga kasal, hindi talaga napawalang bisa yung kasal sa Pilipinas, kaya wala ring silbi yung naging kasal sa Hong Kong. Hindi natin masabi. So tanging si Pia lang ang makakapagsalita ng katotohanan. So tingnan natin kung anong mangyayari, at kung dito naman kay Abigail, kung maghahabol pa siya, kung alam niya sa sarili niya na may karapatan siya, kung ipaglalaban pa ba niya. At ayun, ang last na sinabi niya ay, I know Kiko is watching all this and he knows what he wants for his children, all his children's. Diba, mga kababayan ko? So yun ang huli niyang sinabi. So yun na nga, kaya nga lumabas na nga si Abigail ngayon para nga talagang ma-recognize na ang anak niya ay isa ring magalona. So yun ang the best. Yun ang pinakang the best. So kalimutan na yan yung mga issue ng relasyon nila, kasi magulo na noon. Magulo na yung naging relasyon nila. So tahimik na yung pinag-agawan nila noon. So mag-focus na lang sa mga anak. So yan. Ngayon na lumabas na si Francesca Gale. So ang maganda diyan ay magkasundo-sundo yung magkakapatid, at lahat naman sila ay may mga talent. Lahat naman sila ay mana sa tatay nila. May umaarte, may nagrarap, yan mga talented sila. Talagang hindi mo kaila na talagang anak sila ng Francis Magalona. So doon na lang mag-focus, magkasundo-sundo yung magkakapatid at magmahalan. Yun lang guys, at God bless you all. See you on my next vlog. Love you all.